Isang Batangkenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, nag-post yung isa sa mga kasamahan po nating vlogger na may hawak na mga ebidensya at patunay ng mga naging nakaraan ni Maharlika at mga ebidensya po laban dito kay Maharlika. Ano po, dahil may nagpasa po sa kanya na ebidensya na galing siguro sa matalik na kaibigan po nitong si Maharlika. Ang nakita ko dito mga kababayan, eto pala pong si Maharlika ay positive pala. Di umano, base po sa kasamahan nating vlogger na si Mima Alicia. Positive pala mga kababayan sa H, kayo na po yung bahala magtuloy. At positive daw din mga kababayan sa Matampatimin. Mga kababayan, hindi ko alam kung ano yun, parang pinagbabawal na gamot ata yun. Positive din siya doon mga kababayan. Tapos eto, panoorin po natin eto mga sikreto nitong si Maharlika. Ano po, ikinikredit po natin ito kay Mima Alicia. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, i-play na po natin. So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kagaya nga po guys ng pinangako ko sa inyo, hindi ko talaga papakuin yon. Metamphetamine. Pakitama na lamang po ko ha, Metamphetamine. Yan yung pagkakabasa ko dito. Metamphetamine positive. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero syempre ako ay nag-iingat lang din po. Pero dahil nga po demand na po at hinahanap na sa akin ng taong bayan itong ginawang katarantaduhan ni Maharlika dito sa kanyang asawa at 'di ba, meron tayong 11 documents dito. Kabilang na nga po guys yung i-reveal natin ngayon na talagang tulo girl pala. Etong unang revelasyon dito ni Mima Alicia, yung patungkol sa paggurgor ni Maharlika sa kanyang asawa. Ano po yung matanda niyang asawa. Tapos nasundan pa dun sa mga ginamit ni Maharlika na panggurgor dun sa kanyang asawa. Na mga gamot mga kababayan at yung panglinis pa ata ng sasakyan yung panglagay sa radiator ng sasakyan. Ano po na inihahalok ni Maharlika dun sa kape ng kanyang asawa na naging dahilan para bawian ng buhay yung kanyang asawa. Ngayon mga kababayan, dito naman yung nakakapanindig balahibong sikreto pa nitong si Maharlika. Kasi alam naman natin mga kababayan, pag positive ka, ano po, pag positive ka dun sa H, mga kababayan, talagang yan po ay nakukuha sa sa iba't ibang partner. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Positibo po sa HIV. Kaya nga nagtatanong ako kung totoo man to. Kasi galing lang ito sa ating sender na ang pangalan ay si Yuna. Si Unanimous. So ngayon, bulat natin din natin. Ito yung sabi dito. Methamphetamine. Ipinagbabawal na gamot ba yun? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi 'di ba total si Jinggoy siniraan na din ni Maharlika. Ano yung sabi ni ni Maharlika? Itong si Jinggoy may lalaki daw 'yan, may kalaguyong lalaki na ang pangalan ay Gerald. 'Di ba siniraan niya si Jinggoy nung nakarang araw dahil nga sa kanyang pagkontra at talagang pinapangalanan ni Jinggoy na sinungaling itong si si Morales kasi totoo namang sinungaling. Itong si Morales, kitang-kita yung fabricated na papers na documents. So halata naman. Ang problema kasi dito, ini-insist lang ni Bato na totoo para nga naman mapahaba itong kanilang kwento at mapagbukang may presidente nga tayong adik, character assassinate itong ating presidente, same as din dito sa ating first lady. Kasi yun naman po talaga ang nakikita nating main goal, main objective ng mga hayop na yan. Tapos kung matatandaan din ninyo guys, nung nakaraang taon, kinontent din ni Maharlika na itong si President Marcos daw po ay merong anak sa kanyang pinsan. Grabe guys yung paninira, pero wala. Eto pa nga, pinapalabas pa ng anak ni PBBM dito mga kababayan, yung si Little Amy. Kung matatandaan nyo yun, yung kahawig ni PBBM na kapatid niya. Di umano, mga kababayan kasi ang pinapalabas nila, anak daw ni PBBM yung si Little Amy dun sa kapinsan ni PBBM na naanakan daw po nitong si PBBM. Yan po yung pinapalabas ni Maharlika.
nung panahon na sinisiraan niya ng matindi itong si PBBM. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Wala namang maipakitang ebidensya. Di ba? Diyan ka ba nabubuhay sa paninira mo? Maharlika? Kahit tingnan nyo guys yung video niya, isa po sa mga viral yon na video niya last year na itong si President Marcos is nakabuntis daw po ng kanyang pinsan. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya. Tama. Ngayon, hindi ko to ginusto ha. Hindi ko ginustong mangyari sa akin to. Pero, okay. Papakita ko sa inyo guys yung HIV test result niya. Nako. At yung trabaho niya before na nagpo-pokers itong si Maharlika. Okay. Eto guys. Ito yung nagpapatunay na talagang makulay guys ang sex life ni Maharlika. Naku Paano po. ko nasabi? Positibo eh. Positive. Positive ang lola nyo. Positive si Hitad. Tinalo mo pa ako. Diyos ko po. Grabe, ilan na yung body count mo? Hindi, matanong lang. Kasi di ba mga kababayan, nung naandito pa daw kasi sa Pilipinas etong si Maharlika, eto base dun sa ginawa nating video niya nung nakaraang araw. Ano yung sabi mga kababayan? Nung nasa Pilipinas pa daw si Maharlika, trabaho na daw po ni Maharlika yan. Ano po na kung saan pagka may mga customer siya, parang ninanakawan niya. Di umano kasi nga may pagka-gold digger daw etong si Maharlika. Ang puhunan ni Maharlika dati mga kababayan, di umano yung kanyang tilapia. Kaya nga po mga kababayan, di ba sinasabi ko nga sa inyo, napakagaling bumatiko sa ating presidente. Napakagaling mag-akusa kay First Lady. Pero in the end mga kababayan, siya pala yung may matinding bahong itinatago. Katulad na lamang po nung paglalako ng kanyang tilapia at pagka nakabingwit siya ng kanyang customer mga kababayan, siguro nilalasing niya tapos ninanakawan niya. Di umano. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Ilan yung body count mo? And matanong lang din kung totoo ba to, yung sinend sa akin na document na ikaw ay positibo dito sa HIV. Naku May po. tulo ka. Hindi ka ba nahiya nun? Ang tanda mo na dito, oh. Siguro, I think 39 or 40 years old ka dito. Kasi taong 2009 to. Hindi ka ba nahiya na at the age of 30, nag-positive ka pa dito, 30 plus to 40? Ay, disclaimer lamang po mga kababayan ha. Ito po ang ating talakayan about dun sa mga kababayan. Ito po ay para lamang po kay Maharlika, hindi po para i-offend yung mga kababayan po nating Pilipino na may karamdaman pong ganito. Mga kababayan, alam po namin yung pinagdadaanan po nito, ninyo. Pero gusto ko lamang po magpasintabi sa mga kababayan po natin na mga nakikinig na meron pong karamdaman ganito. Na hindi po ito pang-aalipusta kay Maharlika dahil may ganun siyang karamdaman. Kung hindi mga kababayan, pagpapaalala lang kay Maharlika na napakatinding manira sa gobyerno pero siya pala ay may itinatago palang ganyang sikreto. Ano po na kung saan, ayokong sabihing maruming sakit yan mga kababayan, pero yan po ay nakukuha kasi, di umano mga kababayan, sa pakikipagtsuktsakan kung kani-kanino at paggamit ng ipinagbabawal na gamot or paggamit ng mga needles na may laman na ipinagbabawal na gamot. Yan po yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. Anyway, pagpatuloy pa natin. Positive ka pa dito? Ang kulay naman ng sex life mo. Kasi guys, sa totoo lang, according sa mga nababasa ko and according na din dito sa mga At saka gusto kong i-correct dito si Mima sa part na to kasi may tinatawag kasi tayo na STD. Magkaiba yung STD sa H, mga kababayan. Yung H talaga, walang walang gamot yun eh. Pero yung STD, alam ko may gamot dyan. Pagka STD lang, hindi siya pwedeng sabihing H mga kababayan. Pero yung pinangahawakan niya dito, resulta nung medical record siguro nitong si Maharlika about doon sa H. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa mga taong, syempre, mga nagsasalita para maging open-minded, di ba, yung bawat lugar, bawat bayan, yung mga nagle-lesson, yung pagiging active sa paglabing-labing is may edad. Kung ang edad mo ay katulad ko, talagang sexually active kapag ganito yung mga edad, 21 to 25, sabihin na lang natin hanggang 30. Pero kung ikaw ay 35 years old,
pataas, bababa yung ano mo, yung hormones mo, if I'm not mistaken, na ikaw ay magiging sexually active. Kasi unang-una, madami ka ng ginagawa sa buhay. Tama. Dapat kung meron ka nang anak. Diba, bababa yung pagiging active mo dito sa paglabing-labing. Kaso guys, tingnan nyo, ang kulay ng buhay ng Gaga. Nakikita niyan? Sabi dito ni Mods Cover Jake, puro ka H. Hindi ko kasi pwedeng ituloy, mga kababayan, kasi mamaya may i-report na naman tayo. Alam niyo naman, mainit tayo ngayon. Kaya H lang. Ano po, kasi mamaya pagkatapos ng live ko, baka mawala na naman yung video ko. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Eto, maliwanag naman, nakalagay dito para makita ninyo. Wait lang, lakihan ko. Tanggalin natin yung comment. Ayan. Yan o. Kung makikita ninyo, nakalagay dito, H, testing, referral, and result form. Mga kababayan. Ayan na, para maliwanag Ngayon, balik natin do sa dati. Yan. HIV testing, referral, and result TS form. Naku po. Taong 2009. Nako. Pasensya na baliktad. January, February, March, April, May, June, July, August. August 10, 2009. Nakikita niyo, no? Nako. 8/10/2009. Ayun nakalagay dyan. Basahin ko sa inyo Area, HIV monitor, designee, Claire Eden, Sigurado Woodruff. Nako po. Tama, sigurado. Kasi nagmamatch, guys. Kasi yung nandito din sa autopsy, nasa na yung autopsy? Kasi hindi ko pwedeng i-reveal yung autopsy lahat-lahat. Nagmamatch dito sa pending by. Claire Eden, Sigurado Woodruff. Nagmamatch dito sa nagmamatch dito sa autopsy report ng kanyang asawa, yung kanyang buong pangalan. And then dito sa kanyang HIV testing referral results form, nakalagay dito, Claire Eden, Sigurado Woodruff. May case number din, guys. Case ID. Grabe, no? Diyos ko po. Jack, nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Guys, Ang dami niyang accusation kay First Lady Lisa Marcos na kesyo ganito, inakusahan pa na may lalaki, mga kababayan. Tapos definitely siya pala yung may ganitong issue. Kaya pala malungkot yung buhay ni Maharlika, mga kababayan. At dire-diretso yung pagtira sa ating presidente. Yun pala, may ganito pala kalaking problema itong si Maharlika, mga kababayan. Susmi yung mari-mari, pagpatuloy pa natin. positive, Kita niyan, positive. Kita niyan. Grabe no, nga, Positibo ang positive. Gaga. Grabe, ang kulay ng sex life mo, girl. Napakakulay. Ilang lalaki yung dumaan sa kipay mo. Ilang lalaki ang sumundot sa kipay mo. Diyos ko po. Sa edad mong mantakin mo, guys, matanda na siya. Nagpositibo pa. Ang kulay naman ng sex life nitong babaeng to. Tapos grabe ka kung mag-akusa na itong si President Marcos merong kabit. Merong anak sa labas. Inakusahan mo si Jinggoy na merong kalaguyong lalaki. Naku po. Tapos mas malala ka, ikaw nga, nagpositibo ka dito sa HIV. Hindi ka ba nahiya nun? I think sinusuka ka na ng mga anak mo kasi guys, mayroon din akong picture nung kabataan niya na nagtatrabaho nga, itong si Claire Eden. Lahat ng sinabi niya kay Senator Jinggoy Estrada, kay PBBM, kay First Lady, mga kababayan, at doon sa iba pa na siniraan niya, ano po, lalo na nilalait niya dati, etong si Ma'am Chris Aquino, mga kababayan. Pero yung sinabi niya kay Ma'am Chris Aquino, mga kababayan, bumalik sa kanya ng napakatindi. Ano po ito kung totoo man po ito? Kasi unang-una may control number. Yung hawak ni Mima na papeles patungkol po dito kay Maharlika. At isa pa dyan, mga kababayan, bukod sa may control number, talagang nakalagay po doon na positive. Or nagpositibo itong si Maharlika sa H, mga kababayan. Diba lahat ng sinabi niya kay Ma'am Chris Aquino, bumalik sa kanya ng napakatindi. Kung totoo man po yung sinasabi ni Mima. Ano po, dun sa base sa sinasabi ng dokumento na dumating kay Mima Alicia. Ano po, ipagpatuloy pa natin.
Contreras sa pagiging pokers. Taong 1990s. Siguro matagal na talaga tong tsumutsurba ng iba't ibang klaseng hotdog. Tingnan nyo, oh. Yan! Susmiyo Marimar! Yan, 1990s yan. 1990 sa Cubao. Kita nyo, no? Yung mga suot na yan. Susmiyo Marimar! Grabe, alam nyo yung taong 1990, kapag ganito yung suot mo, may trabaho ka talaga. Eh, yung typical na suot ng 1990, ganito. 'Di ba? Eh, kung wala ka namang trabaho, nagpo-pokers ka, hindi ganito yung susuotin mo. Kaya Kasi nga. balot na balot pa yung mga tao nun. Yan, oh. Inedit niya pa. Love. Diyos ko po. Meron pa, guys. Meron pa. Grabe no? Ayoko talagang gawin to eh. Pero, ano to? Paliwanag mo to. Yan. Yan. Nagtatrabaho siya, oh. Tingnan nyo. Mukha niya, oh. Yan si Maharlika nung bata siya. Ang kulay naman ng love life ng ano na to, ng hayop na to. Ang kulay ng ano mo, ng sex life mo. Napakakulay. Gusto ko lang matanong kung ilan na ba yung body count mo. So di totoo nga mga kababayan na si Maharlika sa bar nagtatrabaho. At tunay nga yung mga ikinikwento base sa kanya na talagang ang puhunan niya mga kababayan yung kanyang tilapia. Tapos pagka may pumick up or tumanggap ng kanyang tilapia na ibinebenta mga kababayan, may bumili, sa kanya ngayon ninanakawan yung customer. Ano po, ninanakawan niya yung customer niya na tumikim ng kanyang tilapia. So ibig sabihin, totoo nga na sa pagiging gold digger ni Maharlika, talagang nachuchok-chok siya. Same time mga kababayan, yung nangyayari dito, talagang baka doon niya din nakuha yung ganyang sakit. Yung sakit niyang yan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? And kung totoo ba, itong HIV test result na to, nandito yung number mo, nandito din yung date nung tinesting ka. Grabe no? Diyos ko po. Nakakahiya. Nakakahiya. Ano nakalagay dito? Grabe, oh. Sexually abused, oh. Talagang literal na puro yes. Hindi, no yung nakalagay dito guys sa has the child been sexually abused? Wala. At saka pansinin niyo mga kababayan, si Maharlika walang sinasagot or sinasabi sa mga revelasyon na inilalabas nito kung si Mima Alicia. Tingnan niyo mabuti ha, di ba nung pumutok yung about dun sa AI, yung boses niya na kumakalat di umano, na sinasabi nung iba gawang AI. Nagbigay po siya ng reaction doon. Sinasabi niya, walang katotohanan yon. Pero dito sa mga inilalabas ni Mima Alicia, wala siyang kahit na anong komento. Mga kababayan, nananatiling tahimik si Maharlika dito po sa mga inilalabas na revelasyon nitong si Mima Alicia. Ibig sabihin mga kababayan, kung nananahimik itong si Maharlika, malaki ang posibilidad na lahat ng inilalabas ni Mima Alicia totoo. Kasi unang-una may mga litrato niya eh. Kahit hanapin natin yan sa iba't ibang mga social media, wala tayong makikita niyan. Kay Mima Alicia lang, mga kababayan. Wala tayong makikita na kahit na anong litrato ni Maharlika na kumakalat sa social media noong mga panahon na hindi pa siya si Maharlika, mga kababayan. At noong mga panahon na nasa isang bar pa lamang po siya at naglalako ng kanyang tilapia. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala naman nakalagay dito. Pero, nag-positive siya sa drug screen for, Diyos ko po, illegal drugs. Adik pa pala. Methamphetamine? Guys! Ngayon ko lang ito nabasa. Methamphetamine? Ano ko ba ito? Methamphetamine. Diyos ko po. Grabe no? My God. Ba't ngayon ko lang ito na... Kaya pala kung mapapansin nyo mga kababayan, may times na parang nag-historical si Maharlika sa kanyang live. Alam niyo yung parang nasisiraan ng bait, parang nasisiraan ng ulo. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, bukod sa pagiging tanga ni Maharlika, may pagkabaliw din siya dun sa kanyang live. Yun pala mga kababayan, yung inaakusa niya kay PBBM, eto ha kung totoo man, kasi nakalagay sa documents,
na hawak ni Mima Alicia. Yung inaakusa niya na bangag si PBBM at addict si PBBM hanggang sa umabot pa nga sa may sinasabi silang video kuno, mga kababayan, yun pala lahat ng ibinibintang niya kay PBBM. Tang ina, mga kababayan, si Maharlika pala. Si Maharlika pala ang tunay na bangag. Kaya pala kung makikita nyo sa kanyang video, minsan lumalabas yung pagiging siraulo niya. Yung pagiging baliw niya, mga kababayan. Kasi nga, kung ikaw ay isang tao na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, kahit kontrolin mo yung emotion mo, hindi mo makokontrol. Lalabas at lalabas yung pagiging addict mo. Kaya nga kung titingnan ninyo, mga kababayan, si Maharlika, talagang kitang-kita nyo naman sa kanyang galawan, sa kanyang pagbablog, na kahit wala nang kakwenta-kwenta, bibigyan niya ng kulay. Gagawan niya ng, ililink niya yung ibang tao sa hindi makatotohanang kwento. Katulad na lamang nung kay Senator Jinggoy, palabasin niyang bading yon. Saan kayo magkakatala si Senator Jinggoy? Sasabihan niya ng bading at may lalaki. Kitang-kita nyo naman kung anong pagkatao meron. Etong si Senator Jinggoy. Diba baliw lang yung makakaisip ng ganon? Kaya nga kung makikita nyo, akusa siya ng akusa dito kay PBBM na bangag. Siya pala ang tunay na bangag. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Alaman. Hindi pala historical, hysterical. Sorry. Ang ina ka, inaakusahan mo ng ating presidente na may pulburon. Hysterical, Boss Jake, hindi po historical. Hindi, historical siya kasi gumagawa siya ng mga kwento. Ano po, yung mga kwento na hindi makatotohanan. Tapos mga kababayan, kung makikita nyo, nagiging baliw siya dun sa kanyang channel. Ano po, dahil kung mapapansin nyo, minsan hindi niya nakukontrol yung kanyang emosyon. Bigla niyang hahampasin nung hawak niya na kahoy yung kanyang cellphone, yung kanyang camera. Ano po, pagka tumataas na yung kanyang emosyon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Connect video, inaakusahan mo ang ating presidente na gumagamit ng pinagbabawal na droga, tapos ikaw positibo ka sa methamphetamine? Grabe, no? Methamphetamine? Anong ka? Putang ina ka. Diyos ko po. Diyos ko po. Addict pala. Tawagin ko yung yung lawyer ko. Hindi chinik. Hindi ko ito ata yung hindi ko na ipa-check sa kanya. Kasi ang sabi ko, may HIV testing lang naman siya, positive. Sabi niya, mo personal na issue niya 'yon. Yung pinag-uusapan kasi natin lately, guys, tang ina ka talaga, Maharlika. Ikaw yung addict. Sabi dito ni Ma'am Raquet, pero nakakapagtaka bakit ayaw kasuhan ni President and First Lady Liza Marcos si Maharlika. Interesting. Hindi po kasi pagka kinasuhan kasi yan ng ating gobyerno, lalo na ni PBBM at saka ni First Lady Liza Marcos, ang sasabihin ng mga yan pinag-iinitan ng ating gobyerno. Tapos pag may nangyaring masama pa dyan, ang sasabihin na may kagagawan ay ang ating First Lady at saka ang ating Presidente. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi pinapansin niya ng ating presidente at hindi pinapansin yan ng ating First Lady. At kita niyo naman yung nangyayari ngayon. Pagkakataon na yung gumagawa ng paraan para lumabas yung katotohanan patungkol po sa itinatagong malagim na sikreto nitong si Maharlika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Methamphetamine. Ikaw yung addict. Totoo ba to? Nagtatanong lang. Kasi nandito Grabe, HIV no? testing mo, nandito. Hawak ko. Baka gusto mong i-reveal ko pa yung green card mo. Grabe, no? Tapos nandito din, guys, yung nag-test sa kanya. Yung social worker nandito. Nandito yung person ID, yung area ng office, telephone number, case ID, tapos yung mga na-diagnose sa'yo. Ina ka. Ang ina nitong hayop na to, lakas mong makapanira, tapos ikaw pala yung malaki ang kasiraan. Ako'y nagtatanong lang kung totoo to. Kasi pwede mong i-deny eh. Pwede mong i-deny, pwede mong sabihin oo, pwede mong sabihin hindi.
Pero ang tanong, totoo ba to? I-message ko yung Yuna and feeling ko naman ata magre-reply yun. I-message ko guys, sabay-sabay nating malalaman ang totoo. Sabay-sabay nating malalaman ang totoo. Yung mga didishit dyan ha, nasaan yung mga komento ng didishit natin sa comment section? Bakit nawala? 900 plus yung nanonood sa atin. Bakit nawala yung mga didishit nung ang pinag-uusapan na natin, etong pagka-positive ni Maharlika sa H. Depensahan nyo si Maharlika ba? Kasamahan nyo, tulungan nyo to. Depensahan si Maharlika doon sa hawak na ebidensya na itong si Mima Alicia. Nawala yung mga didishit, nakatulog bigla. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Bukod sa pagiging makulay yung sex life mo, bukod sa pagiging puta-puta ka, di ba? Ikaw din pala ay positibo sa illegal na droga? Malaki din ang posibilidad na isipin ng sambayan ng Pilipino dito na kaya nagawa ni Maharlika na bawian o gurgurin, mga kababayan, yung kanyang unang asawa, baka dahil nasa ibabaw ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Malaki din ang posibilidad na ganun yun nangyari. Bukod sa pag-aasam niya dun sa insurance at saka sa green card, mga kababayan, malaki din ang posibilidad na kaya niya pinapainom ng panglagay sa radiator ng sasakyan yung kanyang asawa, mga kababayan, dahil nasa impluensya siya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kung normal na tao ka, hindi mo magagawa yan eh. 'Di ba? Kung nasa normal na katinoan ka, hindi mo magagawang lasunin yung asawa mo para lamang sa pag-aasam sa kanyang insurance at saka green card, lalo na't bigay na sa iyo yung luho. 'Di ba, mga kababayan? Pero kung ikaw ay nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot, magagawa mo talaga yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Oh my God, Maharlika, nasan yung konting kahiyan mo? Lahat ng Ay, Diyos ko po. Inaakusahan mo ang presidente na sumisinghot ng white powdery substance. Inakusahan mo ang presidente na may kabet. Inakusahan mo si Jinggoy na may kalaguyo. Inakusahan mo, ang dami mong accusation. Tapos ikaw malala, tinegi mo yung asawa mo sa pamamagitan ng ng mga gamot na hindi ko kung basic na gamot yun na walang nararamdaman, basta diretso ka na lang libingan. Grabe, no? Nilason mo. Tapos ngayon malalaman ko positibo ka, tapos sabay-sabay din natin nalaman na nag-positive din siya sa methamphetamine. Putang inang na yan, na positibo siya dito sa methamphetamine na illegal na droga. Grabe, no? Diyos ko po. Gamot at pang-radiator. Yung isa kasi, yung gamot kasing isa, yun ata yung ewan ko pag itinurok mo sa katawan, namamanhid. Pero yung isa kasi, yung kulay dilaw, yun yung panlagay sa radiator ng sasakyan. Base sa pagkakaalam ko, mga kababayan, yun po yung panlagay sa radiator ata ng sasakyan, or basta panglagay siya sa sasakyan, mga kababayan, na kapag inihalok mo sa kape, wala kasing gaanong lasa yon, wala kang mararamdaman doon, pero unti-unti kang nilalasa nun. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ako guys, gusto ko ding i-reveal yung anak ni Maharlika doon sa asawa niya si Jack Woodruff na itim. Nandito yung picture. Asa na yung mga didishit dyan? Yung mga didishit dyan na nagbabalat kayo, na nakatago sa blue name na pangalan. Mamaya tatanggalan ko kayo, sige kayo. Huwag nyo ipakita yung kulay nyo, sige kayo. Anyway, lahat ng mga sinabi niya kay First Lady Liza Marcos, kay PBBM, talagang masasabi po natin na bumalik lahat sa kanya. Alam niyo, kung tutusin, mga kababayan, kung tutusin, wala naman akong pakialam kay Maharlika. Kaya lang ako nagkaroon ng interest kay Maharlika kasi nga binabanatan niya ang ating presidente. At tingnan niyong mabuti, mga kababayan, yung lahat ng sinabi niya bumalik sa kanya. At talagang ito, makatotohanan to kasi may mga control number, and then dito yung mga clinic kung saan nagpates etong si Maharlika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Pero
ang bata kasi hindi natin pwedeng idamay. Although matanda yung bata na to sa atin, pero hindi natin pwedeng idamay kasi hindi naman tayo katulad ni Maharlika na walang sinasanto. Sabi ni Kuya Deng Pascual, tsabu na lang. Hindi, pag binanggit ko kasi yan, automatic marireport na naman ako eh. Bato na lang. Ano po, positive si Maharlika sa paggamit ng bato. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Hindi ka nahiya, girl? Ang kulay ng sex life mo? Ha, ang daming tsumur ba dyan sa puday mo? Hindi ka nahiya? Grabe no? Hindi ka nahiya. Hindi ka nahiya at age of, 40 years old, something like that, positive ka pa? Positibo ka sa HIV? Ah. Ilang hotdog, ilang tete yung pumasok dyan sa dyan sa bundok mo, sa kuweba mo. Po, kakahiya to guys. Kakahiya. Grabe no? Kakahiya. Alam mo, Claire Eden, mahiya ka na lang sa sarili mo. Kasi mantakin mo, noong taong 2009, yung HIV testing mo, positibo, hawak ko. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng isang sender na unanimous. Hindi ko alam bakit sa akin sinento. Hindi ko balak manira. Wala sa bokabularyo ko ang manira. Kasi hindi naman ako ganong klaseng tao. Pero gusto kong marinig yung paliwanag mo kung totoo yung HIV test na positive ka. Tang-inang yan. Ilang tete yung pumasok sa bundok mo. Diba, ilang hotdog yung kumalikot sa kipay mo. Ang kulay ng sex life mo, 40 years old ka nito pataas, nagpositibo ka pa sa HIV. Grabe yung nagagawa ng libog mo, girl. na dapat kong tutusin, ako yung sexually active. Pero hindi, may jowa akong babae. Tapos ikaw, Diyos ko po. Oh my God. Natatawa na lang talaga ako. Grabe no? Okay, we will find out the truth. Kata natin dito mga kababayan. Bulgaran yung kay Mima Alisa eh. Talagang ayaw gumamit ng code mga kababayan. Alam niyo kung tutusin na, hindi kasi ako ganun kaano. Ano po talagang kasi nag-iingat din naman tayo. Unang-una mga kababayan. Pero dito kasi kay Maharlika, ang katanungan ko kasi sa kanya, tang-ina, paano mo nagawa yun? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, kung panonoorin nyo si Maharlika, parang matino naman siya. Pero definitely, sa likod pala nun, bukod sa sarili na yung asawa, itinumba niya, dahil lamang po sa insurance at green card, mga kababayan, ngayon, positive pala po din siya sa HIV. Ano po, dahil kung titingnan po natin, hindi naman siya magiging positive dyan kung hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi siya nakikipag kung kani-kanino. Eto para sa akin pero kung lahat ng yan ay pinagdaanan ni Maharlika, malaki talaga ang posibilidad na mag-positive siya. Di yan sa sakit na yan. Dahil kung titingnan po natin, uulitin ko nire-respeto po natin yung mga kababayan po natin na may karamdaman na ganyan. At ito po ng ating pinag-uusapan ay para lamang po dito kay Maharlika. Ngayon, ang katanungan namin dito kay Maharlika, bukod pa sa pagtitinda mo ng tilapia mo, baka malaki din ang posibilidad na ikaw ay isa sa mga nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot or talagang talamak na pinagkukunan ng ipinagbabawal na gamot. Kaya gano'n na lang katindi yung galit mo kay PBBM. Ano po, dahil baka mamaya, sa kakasuporta mo dyan sa kabila, mga kababayan, isa pala siya sa kasabwat mga kababayan do sa inaakusa na ipinagbabawal na gamot. Dahil kung titingnan po natin lahat ng sinabi niya about kay PBBM na bangag, fulbronic, etc. mga kababayan, lahat yan bumalik sa kanya. Anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa accusation laban po kay Maharlika na kung saan nagpositibo po siya sa sakit na H, mga kababayan, at nagpositibo din siya kasi nakalagay doon na gumagamit siya ng ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa balitang ito. Ito, kinikredit natin to kay Mima Alicia.